Hello mga kasari! Magandang umaga sa inyong lahat at welcome back dito sa ating channel. For today's video na miss nating mag-vlog, napakatagal natin since nag-upload ng huli nating video. Hindi ko na maalala kung kailan ba tayo nag-vlog at ngayon ay nagkaroon ulit tayo ng time para makapa-video. Gusto ko i-share sa inyo kung magkano nga ba ang kinita natin sa ating GCash. Alam nyo na, ang GCash ay isa sa mga pundasyon ng isang sari-sari store. Kasi syempre, bukod sa napakadaling gamitin, friendly user sa mga ating mga nanay, tatay, mga lolo't lola, kayang-kaya nyo yan i-navigate at napakabilis kumita dyan. Kaya lang, syempre medyo may kalakihan din ang puhunan dyan. Kasi hindi natin alam or hindi natin ma-anticipate kung gaano nga ba kalaki ang kinakailangan nating pondo para sa ating cash in at pondo para sa ating cash out. May time na mas malaki ang pera na kakailanganin natin para sa ating cash in o yung laman ng ating GCash wallet. At may time naman din na kinakailangan natin na mas maglaan ng malaking pondo para sa ating pang cash out. So hindi natin talaga alam kung kailan dadagsa yung ating mga suki sa cash in o suki sa cash out. Kaya much better na meron kayong sapat na pondo para sa GCash. Okay, so yung GCash natin, iba pa dun yung load natin. Syempre, kakambal niya yan eh. So, kapag may GCash ka, dapat may load ka din. At syempre, paminsan-minsan may mga naliligaw, may mga pay bills like Meralco, PLDT, pero hindi siya ganun ka-consistent. So, ito palang yung store natin ay mag-1 year na sa February. O, malapit na tayo mag-anniversary, diba? So, starting na nag-store ako dito, nagtayo ako ng sari-sari store, nag-GCash na ako. Pero ngayon, January ko lang ginawa yung mag-record ng kinita natin. Okay? So, talagang dun ko binubuko. Dati kasi ang ginagawa ko, hinahalo ko lang yung pera dun sa puhunan para at least mag-roll siya. So, ngayon, sabi ko, ngayong January, gusto kong gawin, ibubukod ko na yung fee na nako-collect natin for every transaction. Okay? Pero ililista pa rin natin siya. Titignan na natin kung magkano yung kinita natin. Okay, para pala sa mga nagtatanong bago ko bilangin ang ating kinita or yung profit natin sa ating GCash cash in and cash out, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung rate ko from 1 peso to 1,000 is 10 pesos. Fix na yon. Then for every 1,000, 10 pesos lang yun ng 10 pesos. For example, 2,000 na yung kanilang kinash in or pina-cash out. So, 20 pesos na yon. Kung 3,000, that is 30 pesos. So, sa iba kasing tindahan, yung 1,000 nila is 15 or 20 yung charge. Pero sa ating tindahan, ang every 1,000 is 10 pesos lang. Okay, so sa iba magtatanong na, ba't ang laki naman ng charge ko? Kasi from 1 peso to 500, parang 5 pesos lang. So para hindi na malito, kasi parang advantage na din nila yun kung malaki yung ipapakash nila, mas makakatipid sila. Pero kung maliit, siguro medyo dehado talaga sila. Pero yun na yung ginawa kong way ng pagpatong ko ng aking charge. Okay? Ano lang ha, kanya-kanyang diskarte lang yan. Kasi syempre kaya ganoon naman yung ginawa ko, medyo malayo kasi yung pinagka-cash inan ko. Okay, medyo malayo dito yung bangko sa lugar ko. Kaya namamasahe din tayo, gumagamit din tayo ng gasolina. Yung ganyan ba? Kumbaga, ibabawas din natin yung mga overhead na binabayaran natin. Kaya ganun yung naging outcome ng pagbibigay ko ng charges dun sa ating GCash. Pero makatarungan naman din siya at malaking bagay na din para sa ating mga kapitbahay dito, yung mga suki natin, kasi hindi na sila lalayo pa ng tindahan. Kasi nga, napakalayo po ng pagitan ng mga tindahan dito. At syempre, kung ikaw naman ay nagmamadali or gusto mo ng convenient, so dito talaga sila pumupunta. So without further ado, napakahaba na ng ating pag-uusap. So bilangin na natin kung magkano ba ang kinita natin. Ito ay from January 1st to January 28. Today, as of today ha, tignan natin kung magkano ang kinita natin. Ano kaya ang kinita natin sa ating GCash, mga kasari? Excited na akis. Diba? Gaganito lang to, pero napakalaking tulong nito mga kasari kasi dito na din ako kumukuha ng mga pambayad ko sa bills like kuryente, tapos sa tubig, ganyan, sa internet,
kapag pinagpala yung ating GCash, di ba? So, kalahati kasi dito sa apartment na to, nirerentahan lang namin to. At kami naman ay yung isang kwarto ay naka-aircon. Kaya yun na lang yung perks mo na nakakatulog ka ng maayos. Kapag mainit, pwede ka magpa-aircon. Yun yung perks mo. Kumbaga yun na lang yung nalilibre mo. Pero syempre, since dito tayo nakatira, dito din tayo gumagamit ng kuryente. Like, dito tayo sasaing kasi rice cooker kami. May mga electric fan. O iba pang mga appliances. May washing. So, hahatian natin siya from our personal money. Okay? Hindi lang si GCash yung magsasuffer ng gastusin, no? So, kung nakaipon tayo dito, for example, ang bill natin ay umabot sa isang buwan, umabot ng 4,000. So, think 2,000 sila. 2,000 ang kukunin ko dito kay GCash, then 2,000 sa aking personal money. Para hindi na, then yung matitira dito, yun ang ating magiging savings. Pwedeng gawing savings or pwede din nating idagdag sa ating puhunan para umikot ulit. O, imagine niyo naman kasi kunwari nakaipon tayo ng 4,000 or 2,000. Tapos may tira kang 1,000. So isama mo ulit yun sa GCash fund mo. So ayan mga kasari, na-compute na natin ang ating kinita sa ating GCash for the month of January. Hindi pa tapos ang January pero binilang na natin siya kasi kinakailangan na natin magbayad ng mga bills natin dahil parating na ang ating disconnection. Okay? Kasi dahil nga na-overlook natin yung ating bill, ngayong araw na to ay magbabayad na din ako. Kaya napag-desisyonan ko na kunin ko na siya. So ang inabot ng ating GCash ay 2,850. Ayan, di ba? For 28 days lang yan mga kababayan. Kung i-divide natin yan, divide into 28 days. So, every day, kumikita tayo ng 101.78 a day sa ating GCash. Again, hindi ito pantay-pantay. May time na malakas ang GCash, may time na mahina. Pero at least, hindi tayo na-zero. Okay? So, talagang everyday ay may transaction tayo, both cash in or cash out. So, malaking bagay na to mga kasari kasi paupo-upo ka lang naman dito. Kailangan mo lang naman ng internet or kailangan mo ng data para makapag GCash ka. Kailangan mo din ng laman ng GCash wallet tapos internet. Yun lang naman. Wala ka masyadong pawis dito. Kaya malaking bagay ito sa ating sari-sari store. Malaking katuwang. Kasi alam nyo na ang digital banking, 'di ba? Ang mga GCash wallet talaga ay talagang laban na laban yan ngayon. At ayan talaga yung pinaka reliable na ginagamit ng mga tao day by day. So kasama na sa ating buhay ang GCash. Sa iba, maliit lang pero 'di ba? Napakalaking bagay na ng 2,800 kasi at least hindi mo na siya kukunin dun sa iyong sahod o sa pera mo, sa personal money mo. Kumbaga may katuwang ka na. Yun yung mga extra income na tinatawag, di ba? So, kung kayo ay may mga bayarin sa internet, di ba? Malaking bagay. O 300, may natira pang 300. Kung may internet kayo, konti na lang ang idadagdag nyo mula doon sa pera nyo. So, tayo ay mag-iisip pa ng iba pang pwede natin idagdag dito sa tindahan na makakatulong sa ating mga pambayad. For example, sa internet, ang bayarin nyo dyan is 1,500 a month. So mag-isip ka ng pwede mong itinda na mag-generate ng 1,500, na magbibigay sa'yo ng 1,500 a month or more than. Para at least, hindi mo na problema yung internet monthly. Parang libre mo na ba siya? Yun na yung perks mo. Kasi dito sa tindahan, kinakailangan mo talaga ng internet. Diba? Hindi ko naman generalize lahat kasi syempre may certain places na hindi mo naman kinakailangan talaga ng internet. Like for example, yung mga nasa probinsya na nandun na yung buhay nila. Pero kung ikaw ay nandito sa syudad, sa Manila or sa Cavite, basta dito sa syudad na talagang kinakailangan ng internet, kailangan talaga yan kasi parte na yan ng buhay natin. Okay? Again, hindi ko nilalahat. Yung iba kasi kaya naman mabuhay na walang internet. Kaya naman kumita ng pera kahit walang internet. Pero syempre, ngayong panahon na to, itong makabagong natin, buhay, kailangan na natin sumabay sa technology. Kasi kapag hindi ka sumabay sa technology, sa modernization, ay nako, mapag-iiwanan ka. I-start na kayo kahit na magkano lang.
try nyo lang, tapos paikutin nyo muna yung pera ninyo. Pero kung may sobra naman kayong pera, mas mainam talaga na gamitin nyo na lang. O like for example, ganyan, o buo pa yung kapital mo pero kumita ka na ng 2,800. So, ikot-ikot lang, parang gano'n, di ba? So, etong January natin ay ligtas na tayo sa ating kuryente. Pwede nating mapababa yung kuryente. Syempre, pag napababa natin yung kuryente, yung expenses natin, yung overhead expenses natin, ay mas malaki yung savings natin. Pero syempre, since nagdaan nga ang Burr months, December, syempre may mga bisita tayo, walang patayan ng aircon, basta ang daming ganap, kaya medyo malaki yung kuryente natin. Pero hopefully, this January, or February, makakapag-less na tayo. Pero pagdating na naman ng March, bongga na naman syempre, pag tag-init na naman, di ba? So again mga kasari, maraming salamat po sa inyo, at kung kayo ay may mga comments, suggestion, i-comment nyo lang po yan sa ating comment section at ating talakayin yan. At kung gusto nyo ng part 2 ng explanation nito, kung medyo naguluhan kayo sa aking explanation, pwede tayong gumawa ng part 2, tapos himay-himayin talaga natin from step 1 to step ano ba. So ayun, maraming salamat sa inyo. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated kayo sa mga upcoming videos na i-upload natin dito sa ating channel. So muli, ako ay nagpapaalala sa inyo na laban lang at happy selling! Bye-bye!